Diyos ko namang daan to, Paloma. Napakadulas naman. Madilim at masukal pa. Kung bakit naman kasi dito pa tayo dumaan eh. Sira ka ba? Talagang dito naman tayo dumadaan nung nag-aaral pa tayo sa elementarya. Wala ngang nabago oh. Wala pa rin mga bahay na nakatayo para tirahan ng mga tao. Isa pa, mabuti na rin yung madilim para hindi agad tayo mangitim. Sus, mag-lotion ka, okay na. Saka ano naman kung umitim? Dati naman tayong morena eh. Sino pa bang magtsatsagang tumira sa ganitong lugar? Bukod sa tahimik na, nakakatakot pa. Parang tambayan ng mga aswang. Aswang ka dyan. Halimaw meron dito, lalo na kapag nakakarinig sila ng maingay na babae. Yun ang una nilang nilalapitan. Nanakot ka pa. Nakakainis ka talaga. Wala naman talaga akong balak umuwi eh. Nagkasakit lang ang aking si Danilo. Ikaw lang naman tong nagpumilit sumama para makalibre sa pamasahe. Tapos panay pa ang reklamo. Sus, parang nagbibiro lang eh. Napikon agad. Ano bang sakit ng inaanak ko? Hindi raw inaawatan ng lagnat. Tuwing gabi raw, nagsusuka ng malapot na laway na may kasamang mabahong amoy. Ang sabi ko nga kay tatay, baka may nakain lang na pagkain na hindi kasundo ng tiyan, kaya hindi natunawan. Hindi natunawan? Hindi raw eh. Nag-aalala na nga ako, kaya sabi ko kay tatay, dalhin na niya sa pinakamalapit na ospital. Hihintayin daw ako at hindi raw niya kaya mag-isa. Abay, kailan pa dadalhin? Kapag mahina na ang bata? Panigurado, sa albularyo na naman dadalhin ng matanda ang anak ko at aabante na naman ang kakuriputan nun. Kung bakit naman kasi, ngayon pa na-delay ang sahod natin sa pabrika ng mga damit bilang measurer. Nakakainis talaga, lalo pa ngayong nasa probinsya tayo, walang mapagkukunan ng pera. Hayaan mo na, sa hirap ba naman ang buhay eh. Ako nga eh, hindi pa rin sapat ang kinikita ko sa pang-araw-araw na pangangailangan ng lolo ko. Hindi na yata talaga ako makakapag-asawa nito. Peste at kalokohan lang ang pag-aasawa. Lalo na kung ang mahahanap mong lalaki ay katulad ng dati kong asawa. Inanakan lang ako, ayun, at hindi na nagpakita. Nasasabi mo lang yan dahil kahit papano may anak ka na. Ako wala pa. Huwag na nga nating pag-usapan yan. Nawawalan lang ako ng gana. Kumukulo ang dugo ko. Ano na bang balita mo kay Marlon? Totoo ba talagang patay na siya? Oo, natagpuan daw sa silid na naliligo sa sarili ng dugo. Ang sabi, nilason daw kasi wala namang nakitang sugat sa katawan ni Marlon. Mabuti na rin sigurong nangyari yun sa kanya nang mabawasan naman ang irresponsableng lalaki sa mundo. Sobra ka naman. Para namang wala kayong pinagsamahan. Teka, malayo pa ba tayo? Bakit kasi dito pa tayo dumaan? Malayo pa. Aray! Halos mapaigik si Paloma sa sakit nang may bumangga sa kanyang likuran. Tumalsik siya at napaupo sa lupa sa sobrang lakas ng bangga ng babaeng tumama sa kanya. Nakita niyang tumayo rin ito agad at abala ito sa pagpagpag ng narumihang damit. Pasensya na talaga kayo. Abay, parang tinamaan ng kidlat dun sa Paloma sa lakas ng pagkakabangga mo ah. Hindi ko rin napansin na may mga tao pa palang dumadaan sa shortcut na ito. Hayaan mo na, Melay. Abala rin naman tayo sa pagkukwentuhan kaya't pareho lang tayong hindi nakatingin sa daan. Pinagpagan na lang ni Paloma ang lupang dumikit sa kanyang pantalon. Napansin niyang napakaganda ng kaharap. Makinis at maputi ang balat nito. Sige, pasensya na ulit. Nagmamadali kasi ako. Maiwan ko na kayo. Walang problema. Isa pa, nagmamadali rin kami. Tara na, Melay! Akma na sanang maglalakad sina Paloma at Melay nang mapansin nila ang kulay silver na susi na lumubog sa maputik na daan. Nakaalis na rin ang babae, kaya't sigurado silang ito ang nagmamay-ari ng susi. Ikaw nang dumampot. Naiwan niya yan. Isabit mo sa puno para pag bumalik siya, madali niya makikita. Sandali nga at kukunin ko. Mukhang susi ito ng bahay nila. Halika, ihabol natin sa kanya. Abay, paano? Hindi natin kilala ang babae.
Kaya nga ihahabol natin para maibalik. Halata namang nagmamadali talaga ang babae. Importante ang susi nito kaya tara na, maaga pa naman. Ikaw na nga ang bahala. Wala nang nagawa ang kaibigang si Melay nang hawakan ng kamay niya ni Paloma at hinila papunta sa direksyong tinahak ng babaeng bumangga sa kaibigan. Ang bilis naman niya maglakad. Ang layo na agad ng agwat sa atin. Ewan ko nga sa'yo eh. Bakit kasi kailangan pa nating isoli yan? Kung tutusin, kasalanan niya kung bakit nahulog yan eh. Baka gabihin pa tayo sa lugar na to. Matagal na tayong hindi dumadaan dito eh. Puro ka reklamo. Ayaw mo nun makakagawa tayo ng maganda sa ating kapwa. Paano kung importante ito? Oo na. Bilisan na lang natin ang paglalakad nang maabutan pa natin ng babae. Alalahanin mo, may sakit ang anak mo. Kaya kailangan natin magmadali. Huminto ang babae sa harap ng isang kubo na napapalibutan na nagtataas ang mga puno ng mahogany. Meron ding iba't ibang klase ng mga sanga makikitang nakasabit sa bintana at dingding ng bahay. Yari sa kawayan at kugo ng kubo. May kalakihan din ito at kapansin-pansin ng mga naglalakihang garapon sa palibot ng pasimano ng balkonahe. Anak ng putya, bahay yata ng albularya na tagpuan natin o bahay ng isang mangkukulam? Talaga bang hindi ka titigil sa pananakot sa akin ha? Mukha nga sementeryo oh, dahil sa sobrang tahimik ng buong paligid. Ano ka ba? May mga tsinelas nga sa hagdan. Nangangahulugang may mga taong kasamang nakatira ang babae. Tara na, lapitan na natin. Mukhang hinahanap na niya ang susi. Ano namang sususian niya? Mukha namang walang doorknob yung bahay. Manahimik ka nga. Puro ka po na, tara na. At baka gabihin na tayo. Naglakad pa sila papalapit sa kinaroroonan ng babae. Habang wala itong tigil sa kakakapkap sa sariling bulsa. Na parang may hinahanap. Nakatalikod dito sa kanila. Pero nang maramdaman ito ang presensya nila, napahinto ito sa ginagawa at humarap sa kanila. Pasensya na kung sumunod kami dito. Sa iyo yata tong susi na nahulog sa lupa. Ay, salamat sa akin nga yan. Dito ko na napansing nahulog ang susi. May pasyente kasi ako ngayon kaya't nagmamadali talaga akong makarating dito. Sino nga ulit kayo? Halata kasing dayo lamang kayo sa baryong ito. Ako si Melay. Taga rito kami ni Paloma. Matagal lang kami nagtrabaho sa Maynila. Bumisita lang din kami dito. Kamag-anak ako ni Lolo Melchor, yung antingero sa kabilang gubat. Heto nga pala ang susi mo. Salamat. May apo pala si Lolo Melchor. Ako si Hana. Albularya, gusto niyo bang tumuloy muna sa loob para makapagpahinga at makainom ng tubig? Naku, wag na. Salamat na lang. Nagmamadali kasi kami ni Paloma eh. May sakit kasi ang anak niya. Pasensya na. Naabala ko na yata kayo. Talaga bang ayaw niyo munang pumasok? Hindi na. Salamat na. Nahinto sa pagsasalita si Paloma nang makarinig siya ng sunod-sunod na pagsigaw ng matandang lalaki na nasa silid ng nakabukas na pinto. Umiiyak at takot na takot ang nasa loob ng silid. Nagkatinginan sina Melay at Paloma dahil pamilyar sa kanila ang boses ng lalaki. Apo ko! Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ano ba itong nangyayari sa'yo? Tatay Ramon, bakit ka boses ng tatay ko ang nasa loob ng bahay mo, Hana? Di ba't sabi ko may pasyente ako ngayon? Halika tingnan niyo si Tatay Ramon ang nagdala ng pasyente ko. Si Danilo ang apo niya. Siya palang anak mo? Baka kaboses lang. Huwag na tayong tumuloy. Si Tatay Ramon nga ang bisita ko dito. Tara, sumunod kayo sa akin. Apo ko! Ano bang nangyayari sa'yo? Tulong! May tao naman dyan! Si Tatay Ramon nga ang nasa kwarto. Halika, samahan mo ko, Melay. Halos mauna pa sa pag-akyat si Paloma sa hagdan. Mapuntahan lang ang silid na kinaroroonan ng ama.
Parang gusto nang sumabog ng dibdib niya sa pag-aalala para sa anak. Pagsilip niya sa pinto ng silid, ay halos manlaki ang kanyang mga mata nang makita ang kalagayan ni Danilo. Nakahiga ito sa katre. Palibot ng suka ang banig at halos hindi na rin niya makilala ang anak dahil sa pamamaga ng buong mukha nito at meron ding malalaking pantalan tumubo sa balat nito. Danilo, anak? Diyos ko! Nandito na si Mama, anak ko! Tay, ano ba kasi nangyari? Bakit nagkaganito ang anak ko? Hindi ko rin alam. Naglalaro lang siya sa tapat ng bahay natin nung duman nga tong si Hana at napansin niyang maraming pantal sa balat ang apo ko. Wala nang malay si Danilo nung buhatin ko siya sa lupa. Nagmagandang loob lang si Hana na dalhin dito si Danilo para magamot kaagad. Bakit po dito, Tatay Ramon? Doktor po ang kailangan ni Danilo. Tara na, dalhin po natin sa ospital ang anak ko. Hindi kaya ng ospital ang sakit ng anak mo. Baka sabihin pa ng mga doktor allergy lang ang sakit ni Danilo. Masyado nang malala ang pagkalat ng mga pantal sa katawan ng bata. Kaya kailangang magamot siya kagad. Bumili na ako ng langis sa bayan. Magsasagawa na lang ako ng pausok. Paano mawawala ang mga pantal niya sa katawan? Dinaig pa niya ang nakahawak ng higad. Tamang-tama. Mahaba ang iyong buhok. Kuskusin mo muna ang mga pantal niya sa balat nang mabawasan ang pangangati at pagkalat ng pantal sa kanyang katawan. Dahil kahit ang mga doktor, hindi nila magagamot ang sakit ng bata. Paano hindi magagamot? Mas lalong hindi magagamot ang bata kung mananatili siya rito. 7 taong gulang lang ang bata. Baka magkamali ka mapahamak pa ang inaanak ko. Buhay niya nakasalalay dito. Kaya kailangan maitakbo agad siya sa pinakamalapit na ospital. Ano bang sakit ng anak ko? Binabarang ang anak mo, Paloma. Kung ayaw mong maniwala, kaya kong patunayang pinaglalaroan ng tao ang anak mo. Bakit? Isa lamang siyang bata. Maraming dahilan kung bakit dumaranas ng barang ang isang tao. Wala itong pinipiling edad basta't magustuhan ng mangbabarang o ng taong may lihim na galit sa bata. Pwede rin sa kanyang mga magulang. Unay matinding kasalanan na naghahangad ng kabayaran. Ang pangalawa ay ang paghihiganti sa taong nanakit sa kanya. Paano mo naman nalamang binarang ang inaanak ko? Saglit at ipakikita ko kung bakit ko yun nasabi. Tumalikod si Hana para buksan ang kabilang silid. Saglit lang itong pumasok. At paglabas ay may dala ng garapon na may lamang asul na likido. Para saan ang garapong yan? Ano ang laman ng garapon? Para sa pagsusuri. Ang reaksyon ng langis ang magpapatunay na may barang ang bata. Ilalapit ko lang ito sa katawan niya. Kapag kumulo, nangangahulog ang binarang siya. Pero kung walang reaksyon ng likidong nasa loob, nangangahulog ang hindi. Pagmasdan ninyong mabuti ang garapon. Ngayon ninyo sabing hindi siya binabarang. Diyos ko, kumulo ang laman ng garapon. Kung ganun, sino naman ang gagawa nito sa bata? Malaking palaisipan nga ang nangyaring ito. Sa totoo lang, ngayon lang din ako nakakita ng ganitong klaseng pambabarang. Konting pagkakamali, maaaring mauwi ito sa pagkamatay ng bata. Huwag mong sabihin yan. Gamutin mo ang anak ko. Ipagkakatiwala ko sa iyo ang buhay ni Danilo. Sino naman ang gagawa nito sa anak ko? Napakawalang puso. Kung pati ang kaawa-awa kung si Danilo makukuha nilang saktan. Nagunahang umagos ang mga luha sa mata ni Paloma habang nilalapitan ang nakahigang anak. Binuhat niya ito at niyakap. Awang-awa siya sa bata na kung pwede lang, ay siya na lang ang magkasakit. Naramdaman din niya ang mahigpit na pagyakap nito sa kanya. Kaya lalong nadurog ang puso niya sa sobrang pag-aalala para sa anak. Pati ang pagtawag ng mama nito sa kanya ay parang dumurog din sa kanyang puso. Alam mo namang mahal na mahal ka ni Mama, kaya sana lakasan mo ang loob mo. Anak, hindi ko kakayanin mawala ka. Hindi naman mapapahamak ang anak mo kung ipagkakatiwala mo siya sa akin. Hayaan mong gamutin ko siya, pero sa isang kondisyon. Hindi libre ang serbisyo ko, kapalit ng pagaling ng anak mo.
Pwede bang sa isang araw ko nalang bayaran? Gamutin mo na ang anak ko. Nakahanda ako magbayad kahit na magkano. Matanggal lang ang barang sa kanya. Talaga bang ganyan ka sa mga pasyente mo? Mas mahalaga ang pera kaysa sa pagtulong? Kung mahal ninyong may sakit, hindi kayo mag-iisip ng pera. Sige, titingnan ko kung magagawan ko ito ng paraan. Pero bigla na lang natigilan sina Paloma nang sumuka ng malapot na laway ang kanyang anak. Kasunod ng mga maliliit na higad na kulay itim. Buhay na buhay at mabilis na gumagapang yun sa sahig ng kwarto. Nayari sa manipis na tabla ng kahoy. Kasabay ang pagsingaw ng napakabahong amoy ng nabubulok na laman ng tao. Hindi na sila halos makahinga sa tapang ng amoy. Anak! Ano nangyayari sa'yo? Kailangan na natin kumilos para pigilan ang barang sa kanya. Tulungan niyo ako. Ikuha ninyo ako ng katawan ng saging na siyang gagamitin ko sa panggagamot sa kanya. Bilisan ninyo! Kumilos na kayo! Ako nang kukuha. Ikaw na lang, Paloma, ang sa ibang gawain. Salamat. Ano pang may tutulong ko, Hana? Kailangan mong hubarin ang suot niyang sando nang makita natin kung gaano nakalala ang barang sa kanya. Pagkatapos magsasagawa ako ng ritual para pigilan ang paglala. Agad na inalis ni Paloma ang sando ng kanyang anak. Kahit umiiyak na to sa sobrang sakit at pangangati ng balat, dahil sa pagtubo ng mga pantal sa katawan nito, pinilit pa rin niyang tanggalin ang sando nito. Mataas na rin ang temperatura ng katawan ng bata na parang may mataas na lagnat. Ilang minuto lang ang lumipas ay bumalik na rin si Melay na dala ang dahon ng saging. Habang si Tatay Ramon naman ay nanahimik na lang sa isang tabi. Baka sa mukha nito matinding takot. Heto na ang dahon ng saging na nakuha ko. Pwede na ba to? Pwede na yan. Akin na at iinitin ko sa kalan. Danilo, naririto lang si Mama ha. Kaya mo yan. Umalis sandali si Hana at pumunta sa kusina para initin ang dahon ng saging. Maya-maya'y bumalik na ito. Lumapit ito sa garapon at binuksan ng takip nun habang nakapatong sa maliit na lumang mesa. Nagsindi rin ito ng mga sanga ng kahoy. Pagkatapos ay ikinalat sa hangin ng makapal na usok. Saka umusal ng orasyon. Para saan bang inuusal mo, Hana? Para kasing mas lalo lamang lumalala ang kalagayan ng aking apo. Nakikiusap ako. Gawin mo ang lahat para matalong barang sa kanya. Parang awa mo na. Tay, wag na muna natin kausapin si Hana. Kinakabahan na ako, natatakot. Paano na ang apo ko? Bakit ba siya nagkakaganito? Ewan ko, Diyos ko. Hindi ko alam na ganyan nakalala ang mga pantal niya sa balat. Anong gagawin natin? Bakas sa mukha ni Tatay Ramon ang awa at pagsisisi habang malungkot na nakatingin sa nakahiga niyang apo. Si Paloma naman ay pinagpipipisa ang mga gumagapang na higad sa banig gamit ang takip ng garapon. Umalingasaw rin ang mabahong amoy mula sa napisang mga higad, kasabay ang nakakadiring itsura ng kulay berdeng dugo nito. Huminto sa pagsasagawa ng ritual si Hana at nakita ni Palomang nakatitig ito sa nakahigang si Danilo. Nasundan din niya ng tingin ang katawan ng anak. Hana, tumitirik ng mata ng aking apo. Anong gagawin natin? Hayaan ninyo lang siya. Dahil sa mga oras na ito, nagsasagawa na ako ng ritual para matanggal ang barang sa kanya. Pero mas lalong dumami ang mga pantal niya sa katawan. Wala pa ba tayong ibang gagawin? Anak, kaya mo yan. Nakikiusap akong wag mo akong iiwan. Lumaban ka, anak. Nandito lang si Mama. Ano ka ba naman? Ano ba sinasabi mong yan? Hindi mamamatay ang aking apo. Huwag kang ang ganyan, pati ako natatakot na rin. Tumabi si Paloma sa higaan ni Danilo. Umupo siya sa gilid nito at hinawakan ng kamay ng anak na ipinatong niya sa kanyang hita. Maya-maya lalong humigpit ang kapit ni Paloma sa kamay ng anak. Malamig na yun na parang hindi na gumagalaw.
Pinakiramdaman niyang maigi si Danilo. Napatayo siya habang titig na titig sa tiyan ng bata. Matagal niyang pinagmasdan ng anak. Saka lang niya napansin na hindi na ito humihinga. Tay, si Danilo. Tay, hindi na siya humihinga. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi maaari. Naunahan na tayo ng mambabarang. Tuluyan na pinatay ang iyong anak. Bawiin mo ang sinabi mo! Hindi pa patay ang anak ko! Hindi siya maaaring mamatay! Ibibigay ko pa ang mga regalo ko sa kanya. Magsasama pa kaming kumain sa labas. Bawiin mo ang sinabi mo! Patay na siya. Wala na akong magagawa. Apo ko! Nangibabaw ang palahaw ng pag-iyak ng mag-ama sa sinapit ni Danilo. Habang tahimik naman si Melay. Binitiwan na ni Paloma ang damit ni Hana mula sa kanyang paghablot rito dahil sa galit sa sinapit ng anak. Nilapitan ni Paloma ang walang buhay na anak. Nanginginig ang mga kamay niya habang mahigpit na niyakap si Danilo. Anak ko! Bakit mo ako iniwan? Ikinalulungkot ko pong hindi natin natalo ang barang sa kanya. Kahit ginawa ko naman po ang lahat. Magbabayad kung sino man ang gumawa nito sa apo ko. Papatayin ko siya! Diyos ko! Ang anak ko! Kawawa naman ang anak ko! Nilapitan ni Hana si Mang Ramon. Tinapik nito sa balikat ang matanda ng 2 beses. Nakikiramay po ako sa inyo. Ang inaanak ko. Kawawa naman si Danilo. Ang bata pa niya para sa ganitong uri ng pagpapahirap sa kanya. Nakakalungkot na dito lang humantong ang buhay ng bata. Kahit si Melay ay nilapitan din ni Hana para tapikin ang balikat nito. Tanda ng taus-puso nitong pakikiramay. Maiwan ko muna kayo. Itatabi ko lang ang mga gamit ko. Paano natin malalaman kung sinong bumarang sa apo ko? May magagawa ka bang paraan kung paano namin mauhuling pumatay kay Danilo? Ikinalulungkot ko po, Tatay Ramon. Pero namatay na po siya bago ko pa malaman kung sinong bumarang sa kanya. Nabigo po akong iligtas si Danilo. Ako mismo ang aalam kung sino ang may gawa nito sa aking anak. Kung may galit man siya sa akin o sa pamilya ko, sa akin siya gumanti, huwag sa anak ko. Ang bata pa ng anak ko. Marami pang magagandang mangyayari sa buhay niya, tinapos lang ng barang. Lakasan mo lang ang loob mo, Paloma. Makakamit din natin ang hustisyang nararapat sa kanya. Muling pinagbasdan ni Paloma ang nakahigang anak sa katre. Nayari sa kawayan. Namumutla ang labi nito. Nakapikit na parang natutulog lang. Hinaplos niya ang lumubog na pisngi ni Danilo. Saka muling sumilip ang luha sa kanyang mga mata. Puno ng pagkasabik sa ilang buwang hindi nakasama ang anak. Binuhat niya ito at mahigpit na niyakap. Pagkatapos ay bumakas sa kanyang mukhang matinding galit. Para sa taong bumarang sa kanyang nag-iisang anak. Patawarin mo ko, Paloma. Hindi ko akalain mangyayari ito kay Danilo. Siguraduhin lang ng babaeng yan na totoong binarang ang aking anak. Lintik lang ang walang ganti. Isinusumpa kong mararanasan din niya ang ginawa niya sa anak ko. Mali ang gumanti. Hayaan natin ang Diyos ang magparusa sa kanya. Sa akin siya may utang. Buhay ng anak ko ang kinuha niya. Sa akin siya dapat magbayad. May awa ang Diyos, Paloma. Hindi natin alam ang totoong nangyari. Pero sa palagay ko, matutulungan tayo ng lolo ko. Ang anak ko, Belay. Wala na siya. Si Lolo Melchor, matutulungan niya tayo. Pero ang alam ko matagal nang tumigil si Melchor sa panggagamot. Bilang isang sikat na antingero ng mambabarang, huminto siya dahil masyado nang mahina ang bisa ng kapangyarihan niya. Baka mapahamak lang siya sa gagawin niya.
Kapag may namatay na at buhay ng isang bata ang sangkot, alam ko matutulungan niya tayo. Pero mambabarang ang gumawa nito sa aking anak. Baka madamay ang lolo mo sa problema ko. Pamilya na rin kita. Parang kapatid na ang turing ko sa'yo. At anak na rin ang tingin ko kay Danilo. Sigurado ko mabuting mambabarang ang lolo ko. Hindi siya nananakit ng tao kung walang ginagawang kasalanan. Pero marami na siyang pinahirapang masamang mambabarang. Kaya huwag ka mag-alala. Gagawin ko ang lahat para makumbinsi siya. Paano si Hana? Magaling siyang gumamot pero hindi niya kayang pagalingin ang barang. Baka ganun din ang mangyari kay Lolo Melchor. Parang nakukuha ko na ang punto ni Melay. Gusto kong malaman kung sinong bumarang sa anak ko. Albularya lang si Hana. Mas maniniwala ako kung ang lalapitan natin ay isa ring mambabarang. Kung may kakayahan pa rin si Lolo Melchor, kahit papaano, magagawa pa rin niyang lumaban para proteksyonan ang sarili. Mambabarang laban sa mambabarang. Magkukontrahan sila, ganon. Huwag kang mag-alala. Gagawin natin ang lahat para makaganti sa pumatay sa inaanak ko. Natigil lang ang kanilang pag-uusap nang bumalik si Hana. Dala ang isang garapon pa ng langis at iniabot kay Paloma. Dalhin ninyo ang langis nito. Makakatulong ito para malinisan ang katawan ni Danilo. Madali ring paraan nito para hindi na lumipat ang barang sa pamilya ng namatay. Maraming salamat sa tulong mo, Hana. Aalis na kami. Sige po. Pinandilatan ni Paloma ng mata ang kaibigan nang mapansin niyang magsasalita pa ito tungkol sa kanilang plano. Agad namang nahulaan ni Melay kung anong ibig niyang sabihin. Kaya tumahimik na siya. Halos hindi na natutulog si Paloma sa kababantay sa burol ng kanyang anak. Wala ring tigil ang mga luhang umaagos sa kanyang pisngi. Dala ng kanyang pagsisisi dahil hinayaan niyang lumaki si Danilo na malayo sa puder niya. Nangihinayang siya sa mga oras na nasayang. Pagkatapos ng asawa, ay ang anak naman ang binawi sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, ay nailibing na ang kanyang anak. Nilapitan siya ni Melay sa kanilang balkonahe. Hindi pa rin makapaniwala si Paloma. Hindi pa rin makapaniwala si Paloma na wala na si Danilo. Ang hinubad na damit na lang ng anak ang niyayakap niya. Samahan mo ako kay Lolo Melchor. Gusto ko siya makausap. Sige, ano bang binabalak mo? Pagbabayarin ko ang taong gumawa nito sa anak ko. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman kung sinong pumatay kay Danilo. Sigurado ko ba anak si gagawin mo? Anak, 3 araw mo na akong hindi kinakausap. Alam kong masama ang loob mo sa mga nangyari. Pero hindi ko rin naman kagustuhang mamatay ang apo ko. Masakit din sa akin ang mga nangyari. Masakit, pero wala kayong nagawa. Hindi ninyo agad sa akin sinabi na malala na palang lagay ng anak ko. Imbis sa ospital, sa pipitsuging albularya nyo dinala si Danilo. Bakit kay Hana? Kita niyo ang nangyari? Namatay siya ng ganun-ganun lang. Subok na si Hana. Marami na ang pinagaling niya, kaya doon ko siya dinala. Kahit hindi ako nakakaintindi ng sintomas ng barang, alam kong may alam siya. Desperado na ako at hindi ko na naisip kung anong panggagawin ko. Kaya sana wag mo namang ibuntun sa akin ang lahat ng sisi, anak. Tama si Tatay Ramon, Paloma. Nakita ko rin naman kung gaano ang mga sakripisyo niya sa anak mo. Kahit mag-away kayo o magsisihan kayong dalawa, hindi na maibabalik ang buhay ni Danilo. Yun na nga'y kinagagalit ko. Lumala ang sakit ng anak ko. Pero wala man lang ako sa tabi niya na mga oras na nahihirapan siya. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Malakas pa ang katawan niya bago kami pumunta sa bahay ni Hana. Payapa siyang natutulog. Nawala lang siya ng malay. Pagkatapos ilang oras lang ang lumipas, bigla na lang siyang namatay. Paringa ang kwento ng bata na kapag dumating ka raw, magpapabili siya ng laruan sa iyo eh. Kaya kahit ako nabigla talaga sa mga nangyari. Dahil patraidor umatake ang barang. Lahat ay napalingon sa boses ng matandang lalaki. Nakadarating pa lang. Nagulat sila sa biglang pagsulpot ni Lolo Melchor. Hawak ang tungkod na yari sa matigas na kahoy.
Suot ito sa leeg ang mahabang kwintas na may palawit na bilog na yari sa metal. Naupo ito sa upuang yari sa kahoy na nasa balkonahe. Saka inilapag sa tabi nito ang mga dalang gamit. Napatingin ito sa hawak na damit ni Paloma. Ako ang tumawag kay Lolo para sumaglit dito. Dahil alam ko yan ang tumatakbo sa isip mo, Paloma. Matutulungan niya tayo para malaman kung sino ang bumarang kay Danilo. Ikinuwento ko na sa kanya ang buong pangyayari. Kaya alam na niya na binarang ang bata. Ang damit na hawak mo ay ang huling isinuot ni Danilo, tama ba? Opo, ito nga po. Kung gano'n, madali nating malalaman kung paano siya binarang. Pero sa ngayon, hindi natin malalaman kung sino ang bumarang sa kanya. Unti-unti nating aalamin kung ano ang mga sintomas at uri ng barang na ginamit sa bata. Parang hindi na makapaghintay si Paloma na malaman kung sino ang sumalbahe sa anak niya. Tumabi siya sa matanda at iniabot ang puting sando ni Danilo na may bahid pa ng natuyong dilaw na likido. Sa paanong paraan ninyo matutulungan ng kaibigan ko, Lolo? Sa ngayon, ay kailangan natin ng iba yung pag-iingat sa bawat galaw natin. Kailangan walang makakaalam na sinusuri natin ang pagkamatay ng iyong anak. Ano bang mga napansin mo, Ramon, sa mga kinilos ng apo mo? Nung umaga, masaya pa siya naglalaro sa harapan ng bahay namin. Dumating si Hana at siya nagsabi sa akin na nawala ng malay ang apo ko. Nagsusuka na siya ng malapot na kulay puting laway. Tapos, habang nasa tahanan kami ni Hana, sumuka na naman siya ng maraming higad. Dahilan para mamaga ang buo niyang mukha. Tumirik ang mga mata niya dahil sa pagtaas ng kanyang lagnat. Anong itsura ng mga higad na lumabas sa bibig niya? Malilit yun na may balahibo sa katawan. Kulay itim at meron ding brown. Bukod pa ron, may mabahaw din yung amoy na parang nabubulok na karne. Kung malalanghap mo masusuka ka rin. Barang higad ang ginamit sa bata. Napakawalang puso talaga ng gumawa nito sa kanya. Matibay pa rin ang resistensya ni Danilo dahil nagawa niya magtiis sa ganong kahabang oras para hintayin ka, Paloma. Diyos ko, ang anak ko. Paano po natin malalabanan ng barang higad? Dati ang alam ko, ipinapasa ang kaalaman sa panggagamot sa barang at sa taong may kaugnayan sa namatay. Ang ibig niyong sabihin, kailangan yung turuan si Paloma kung paano maging isang mambabarang? Oo, pero hindi yun magiging madali. Kakailanganin niya munang dumaan sa matinding pagsubok. 3 beses sa paghahanap ng mga kakaibang sangkap bago magkaroon ng bisa ang kakayahan niyang lumaban sa barang ng kalaban. Nakahanda ako, Lolo, para sa aking anak. Itatabi ko muna itong sando ng anak mo. Pakinggan mo mabuti ang mga sasabihin ko. Una, kailangan mong lumabas sa bahay na ito sa kabilugan ng buwan. Sa oras na 1:00 na madaling araw. Pangalawa, maglalakad ka sa kakahuyan para maghanap ng mga natuyong sanga ng balite. Pero kailangan hugis letrang T. Parang sumisimbolo sa krus? Letrang T ang mabisang pangontra sa mga taong nag-aalay ng kaluluwa sa kadiliman. Wala siyang kaugnayan sa krus. Pero may paniniwala, maaari silang matalo sa pamamagitan ng sangang yon. Ano naman po ang pinakahuling sangkap? Ang panghuling sangkap, maghanap ka ng bahay ng bubuyog na siya namang gagamitin sa langis, kung saan ibababad ang sando ng iyong anak. Ihahaplos mo yon sa katawan ng may barang higad o di kay sa katawan mo kung sakaling pati ikaw ay atakihin ito. Pero patay na po ang anak ko. Hindi na siya mabubuhay kung gagawin ko ang mga sinabi ninyo. Pero mabibigyan mo ng hustisya pagkamatay niya. Akala ko ba gusto mong gumante? Bakit parang nagdadalawang isip ka? Paano po kung mabigulang ako? Anong mangyayari sa mambabarang na pumatay sa anak ko? Mangyayari sa kanya ang hirap na dinanas ng bata. Doble ang sakit sa mga nagawa niya sa iba. Tutulungan kita, Paloma. Sasamahan kita para malutas ang problemang to. Mamayang gabi ang kabilugan ng buwan. Pero anong panganib ang kakaharapin ng anak ko? Wala na akong pakialam sa panganib. Ang gusto ko, patayin ang pumatay sa anak ko.
Sigurado na ako at hindi na ako magdadalawang isip. Gaano niyo ba kakilala si Hana, Tay? 2 taon na. Kilala siyang sikat na albularya. At talagang nakakapagpagaling siya ng may mga sakit. Nagbebenta rin siya ng mga gamot. Bakit mo na itanong? Bukod tanging ang anak ko lang ang hindi niya nailigtas. Sa tono ng iyong pananalita parang nagdududa ka kay Hana. Nagkataon lamang yon, Paloma. Kilala ko rin si Hana. Mabait na bata. At talagang tumutulong sa mga nangangailangan. Kaya natitiyak kong hindi niya magagawang pumatay. Ewan ko, pero ibang pakiramdam ko. Simulan mo na ang paghahanap sa mga sinabi ko. Mag-iingat ka sa paglalakbay nyo. Dahil makakaharap nyo ang mababangis na hayop sa gubat. Kaya't magdala ka ng armas na pwede nyong magamit. Panlaban sa pag-akyat nyo sa bundok. Nariyan ang ita ko. Hindi ba ako pwedeng sumama? Hindi na kailangan. Hayaan mo mag-isa niyang harapin ang pagsubok na ito. Pinagdaanan ko rin ito. Kaya magpakatatag ka. Kasama naman po ako, Tay Ramon. Salamat, Melay, sa tulong mo. Pasado 1:00 ng madaling araw na noon. Matyagang naghintay sina Paloma at Melay sa balkonahe bago pumunta sa gubat. Sa tulong ng liwanag na nagmumula sa buwan, nakikita nila ang daan para maghanap ng sanga na may hugis letrang T. Nasa kalagitnaan sila ng gubat nang biglang nakaramdam si Paloma ng pag-alinsangan sa paligid. Maging ang huni ng mga hayop sa madilim na bahagi ng gubat ay nagdulot sa kanila ng kakaibang kilabot. Mahigpit na hinawakan niya ang puluhan ng itak at iginala ang paningin sa buong paligid. Pag minamalas ka nga naman, no? Nasa paligid lang natin ng mga asong gubat. Hindi ako sanay makipaglaban sa mga asong gubat, lalo na sa mga hayop na may nakakatakot na muka. Naku, patay! Lumabas na nga ang 3 aso mula sa kakahuyan. Pero konti pa lang itong napupulot nating sanga ng kahoy. Hindi tayo sasuntuhin ng mga gutom na asong yan. Galit na galit ang mga asong kulay itim. Habang dahan-dahang humahakbang papalapit sa kanila. Tumahol muna ang mga aso bago patakbong sumugod sa kanila. Para naman nabigyan ng pagkakataon si Paloma na dito mailabas ang kinikimkim niyang galit para sa bumarang sa kanyang anak. Matapang niyang hinarap ang mga hayop. Pinagtatataga niya ang mga aso gamit ang hawak na itak. Hindi man napupuruhan sa katawan ng mga aso. Sa takot ng mga to, kumaripas to ng takbo papalayo sa kanila. Umalis na tayo dito. Mabuti na lang hindi tayo nilapa ng mga asong gubat na yon. Ang tapang mo nga eh. Nagawa mong lumaban sa mga aso. Ano na pala ang plano mo ngayon? Maghahanap ng bahay ng bubuyog. Ang tanong, saan tayo makakakita ng ganong tirahan ng insekto? Ang alam ko sa mga sanga ng puno na mamahay ang mga bubuyog. Kaya lang, mas delikado to dahil pwede tayong habulin bago natin makuha ang bahay nila. May posibilidad na lagnatin tayo o di kaya mamaga ang ating katawan kapag nakagat tayo. Kaya siguro ito ang kontra sa barang higad. Bubuyog laban sa higad. Magsiga tayo. Kontra sa kanilang usok. Madali natin sila mapapalaya sa kanilang bahay. Paano naman natin gagawin yun? Wala tayong dalang posporo. Charan! May dala ako. Mabuti na lang lagi akong handa. Tara, maghanap tayo ng palapa ng nyog. Sa paglibot pa nila sa kakahuyan, ay nakita nila ang maraming bubuyog na nakadikit sa katawan ng puno ng balete. Dahan-dahan sila naghanap ng maaari nilang pwestuhan para magsiga sa tapat mismo ng tirahan ng mga insekto. Nagsindi sila ng palapa gamit ang posporo. Pagkatapos ay nagtago sila sa ilalim ng malagong halamang gubat. Alam mo, kapag kumalat ang usok, mangangalat din ang mga bubuyog at maaari nila tayong atakihin. Ang hirap naman bago maging isang mambabarang. Dahil mas matindi pa riyan ang mangyayari sa'yo kapag mismong mambabarang na ang kaharap mo. Hayan, wala na ang mga bubuyog. Kusang nagliparan ng mga bubuyog para lumayo sa usok.
Mabilis namang umakyat si Paloma sa puno ng balete na hindi naman masyadong mataas. Kinuha niya ang bilog na itim na may maraming maliliit na butas na nakasabit sa sanga. Kung pagmamasdan ay parang pinagkainan lang yun ng anay habang may mga lupang nakadikit sa katawan. Pagkatapos niyang masusing sinuri na wala nang bubuyog sa loob, ibinalot niya yun sa laylayan ng damit niya. Saka mabilis na bumaba sa puno at nilisan nila ang gubat. Pagdating nila sa bahay, ay nakita nilang matyagang naghihintay sa kanila, sina Tatay Ramon at Lolo Melchor. Ah, Lolo, nagawa na po namin. Kumpleto na po ang mga sangkap. Heto po ang mga nakuha namin. Tama po bang itong mga yon? Oo, tama nga. Ito ang mga sangkap. Ngayong nakumpleto na mga kagamitan natin, kailangan ko nang maisagawa ang ritual ng pagsasalin. Ngayon po ba mismo? Kaya ko po. Gawin niyo lang, Lolo. Nakahanda po ako. Tumayo ang matanda para buksan ang dala nitong bag. Nakababad na rin ang puting sando ng anak ni Paloma. Sa garapong may lamang langis para kumumpleto sa mga sangkap. Dinurog ang bahay ng bubuyog saka inilagay sa plato. Pinatakan yun ng langis na galing sa katas ng sando ng anak. Siya namang ipapahid sa buong katawan ni Paloma. Sa ganitong paraan, may sasali ng kakayahang mambarang para lumaban o kumontra sa barang ng iba. Umusal ng orasyon si Lolo Melchor na inulit naman ni Paloma. Lolo, bakit kailangan ulitin pa ni Paloma ang binibigkas niyong salita? Patunay na ganap na siyang mambabarang. Ngayon na may dumapa ka, Paloma, nang nakadipa ang mga braso. Bilang isang bagong mambabarang, gagamitin mo lamang ito sa kabutihan para labanan ng masasamang mambabarang. Tamang diskarte para manalo ka sa laban. Sinunod ni Paloma ang iniutos ng matanda. Habang nakadipa, ay nagsindi ito ng sanga na nakuha nila sa gubat. Bago ikinalat ang usok sa paligid ng buo niyang katawan. Nakapikit si Lolo Melchor habang walang tigil sa paggalaw ang mga labi. Dahil sa pabulong na pag-usal nito ng mga lengguaheng, siya lang ang nakakaintindi. Ngayong tapos na ang ritual, magsagawa ka na ng pagsusuri sa damit ng iyong anak. At gawin mo ang lahat para hindi ka matalo ng kalaban mo. Ano po ang una kong gagawin? Itong mga natirang sanga ng puno at ang pinagdurugan ng bahay ng bubuyog, pagsamahin mo sa plato. Lagyan mo ng isang baga na may usok. Usalin mo ang orasyong ibubulong ko sa iyo. Hindi pa man nakakapagsimula si Paloma, ay sabay na tumumba sa kinatatayuan nila. Sina Melay at Tatay Ramon, habang nakatirik ang mga mata. Tay, Diyos ko, Lolo Melchor. Ano pong nangyayari sa kanila? Mukhang sila ang una natin magiging pasyente. Lumipat sa kanilang barang. Kumuha ka ng bawat lagyan mo ng baga. Pagkatapos sindihan mo gamit ang mga sanga ng kahoy at haluan mo ng kaunting dinurog na bahay ng bubuyog. Sige po, Lolo. Ikaw na pong bahala kay Melay. Bilisan mo, Paloma. Kailangan hindi sila magsuka ng mga higad para hindi na mas lumala pa ang kapit ng barang sa kanila. Nariyan na po. Kumukuha lang ako ng baga sa kalan. Pagkatapos makumpleto ang mga gagamiting sangkap, ay mabilis na lumabas sa kusina si Paloma. Dala na niya ang mga kakailanganin nila ni Lolo Melchor. Habang ang matanda naman, ay nakaluhod sa tabi ng dalawang nakahandusay sa sahig. Habang walang tigil sa kakakisay ng katawan. Baka sa mukha ng matanda ang takot at ganun din ang pag-aalala ni Paloma para sa ama. Nang mailapag na niya ang mga gagamitin, ay nagsimula na siyang magsindi ng sanga ng kahoy. Gamit ang posporo, ay inilagay niya yun sa bao. Kasunod ang bahay ng bubuyog. Patakan mo ng kaunting langis na may katas ng damit ni Danilo sa mismong baga. At pagkatapos gawin mo na ang orasyong sinabi ko sa iyo. Opo, pero tinutubuan na po sila ng pantal sa katawan. Huwag mong intindihin ang mga nakikita mo. Isa yan sa mga kakayahan ng mambabarang. Ang takutin ng manggagamot at titingin sa kanilang mga binibiktima
Pero iba ang gagawin mo. Kukontrahin mo ang barang ng taong nananakit sa buong pamilya mo. Sige na, simulan mo na. Saglit na pumikit si Paloma at naramdaman niya ang paghawak ng matanda sa kamay niya para idampi sa tiyan ng kanyang ama. Mainit na rin ang buong katawan nito. Narinig din niya ang pagbubula ng bibig ng ama dahil sa malapot na likidong lumalabas sa bibig nito. Pinisil ng matanda ang kamay niya bilang hudyat na huwag niyang iintindihin ng mga naririnig. Nagsimula ng umusal ng orasyon si Paloma. Ihilamos mo ang hangin may dalang usok sa iyong mukha at buong katawan nang hindi ka kapitan ng masamang elementong sasapi sa iyong isipan para sirain ang iyong konsentrasyon. Pagkatapos magmulat ka ng iyong mga mata at idiretso mo ang iyong paningin sa mukha ng iyong ama. Makikita mo sa kanyang itsura ang tunay na anyo ng taong bumarang sa kanya. Kapag nangyari yon, ang pangalang unang pumasok sa iyong isip ay ang pangalan mismo ng taong may galit sa iyo. Kasabay ng pagbigkas mo ng kanyang pangalan, babalik sa taong yun ang mga pantal. Madali na nating malalaman kung siya talaga ang tinutukoy ng iyong barang. Hana, Gulat at halos manlaki ang mga mata ni Paloma. Nang sa pagbukas ng kanyang mga mata, ang lumitaw sa itsura ng ama ay ang babaeng gumamot sa anak niya. Pangalan pa lang ang kilala natin. Malalaman natin kung siya talagang tinutukoy ng barang mo kapag nakita nating may tumubong pantal sa katawan ng Hana na yon. Siya ang mambabarang na pumatay kay Danilo. Hindi ako makapaniwalang isa siyang mambabarang na nagpapanggap na albularya. pero ang sabi ninyo ay isa siyang mabuting albularya. Papaano po nangyari yon? Bakit niya gagawin ang bagay na ito sa pamilya ko? Hindi ka pa maniniwala kung sasabihin ko sa yung ginagawa ang pambabarang ng ganitong klaseng pamamaraan sa pamamagitan ng pagtapik sa balikat ng 2 beses. May kasama itong laway ng mismong mambabarang. Pero hindi pa tayo nakakasigurado. Kailangan makita mismo ng dalawa nating mga mata kung may mga tumubong pantal sa kanyang katawan. Saka tayo gagawa ng hakbang para papanagutin siya sa pagpatay sa iyong anak. Dahil sa matinding galit, nakuyom ni Paloma ang sariling palad na halos bumaon ang kanyang mga kuko sa lakas ng pagkakatiklop ng mga daliri niya. Sumilip din ng mga luha at bumakas sa mukha ang puot, lalo na nang biglang maalala ang itsura ng anak bago ito pumanaw. Sisiguraduhin kong magbabayad siya. Pigilin mo muna ang galit mo. Naiintindihan kong nararamdaman mo. Ituloy na muna natin ang panggagamot sa dalawa. Katulad ng ginawa ko kay Tatay Ramon, gagawin ko rin kay Melay. Natatandaan ko, tinapik silang dalawa ni Hana sa harap ko, kasabay ng pagsabi nito na pakikiramay sa pagkamatay ng aking anak. Kung silang dalawa lang ang tinapik sa balikat, nangangahulugan, ikaw ang target niya. Gusto niya magdusa ka sa pagpapahirap niya sa pamilya mo. Ang malaking tanong na gumugulo sa isip ko ay bakit? Bakit niya kailangan gawin yan sa'yo? Wala akong natatandaang kasalanan sa babaeng yon, kaya kung ano man ang dahilan niya, ay hindi ko ito palalampasin. Ngayon ko lang siya nakita at wala rin akong natatandaang inargrabyadong tao. Baka naman may utang ka. Utang sa paggamot niya sa anak ko. Pero namatay si Danilo. Paano ko siya babayaran? Hindi utang na pera ang sinasabi ko, kundi utang sa kanyang pansariling interes. O galit sa'yo na hindi mo alam na may kasalanan ka. Ewan ko. Lolo, kahit gaano pa kalaki ang naging kasalanan ko sa kanya, hindi ibig sabihin nun na buhay ng anak ko at ng pamilya kong magiging kapalit. Matapos may isagawa ang pagre-ritual, sa wakas ay bumangon na sina Melay at Tatay Ramon. Nagulat na gulat sa mga nangyari. Nagkatinginan silang dalawa ni Lolo Melchor na parang sinasabi nito na huwag ipaalam sa dalawa ang mga natuklasan. Samahan mo Melay si Paloma sa bahay ni Hana para magpagamot kayong dalawa ni Ramon. Bigla kayong hinimatay kanina. Sa mga nakita ko, lumipat sa inyo ang barang. Lolo, ayoko mamatay. Tulungan niyo ako. Nakilala niyo ba kung sinong bumarang sa amin? Ako mismo ang papatay sa kanya. Nangihina ang katawan ko sa kami mga pasako sa aking balat.
Ganon din kay Melay. Ano ba nangyari? Tinubuhan kayo ng pantal sa balat. Yan ang pumalit dahil natanggal ni Paloma ang barang sa inyo. Pero pansamantala lang. Kaya nga lalapit tayo kay Hana para humingi ng tulong. Walang kaalam-alam sina Melay at Tatay Ramon. Nakasama yun sa plano ni na Paloma at Lolo Melchor. Magpapanggap silang walang alam. Pero ang totoo, magmamatsyag na sila sa kung ano ang totoong motibo ni Hana para saktan ng pamilya niya. Ganon din ang pagtingin ng mga senyales. Kung si Hana nga ang bumarang sa anak ni Paloma. Tumayo na kayo. Ngayon din pupunta tayo sa bahay ni Hana. Wala na bang ibang paraan? Akala ko ba kaya tayong gamutin ni Paloma? Pero bakit kailangan pa nating magpagamot kay Hana? Sa kanya na nga namatay ang inaanak ko eh. Mabuti na rin may kasunod na pagtulong. Saka may kakayahan din naman talaga si Hana na gamutin tayo. Pumunta na tayo ron. Dalhin mo ang sando ng anak mo, Paloma. At tandaan mo ang sinabi ko sa iyo. Tara na po, para hindi tayo gabing sa daan. Mauna na kayo maglakad, Ramon. Melay, ihahanda ko pa ang aking mga kagamitan para tumulong sa panggagamot sa inyo. Parang malakas ang kalaban natin at kailangan pang marami ang gumamot sa amin ni Melay. Pero ayos na ang pakiramdam ko. Huwag na kaya tayong tumuloy. Ako rin po, Lolo. Parang kinakabahan po ako. Kailangan natin gawin ito bago pa mahuli ang lahat. Ayoko may mamatay ulit na mga mahal ko sa buhay. Lalo na kung may magagawa naman tayong paraan para pigilan yon. Wala nang nagawa ang dalawa sa pagpupumilit ni Paloma na pumunta sa bahay ni Hana. Pagkalipas ng ilang minuto, ay narating din nila ang tapat ng kubo ng babae. Napansin nilang saradong-sarado ang kubo, pati na rin ang tindahan nito. Pero may usok sa kusina, nangangahulog ang may tao sa loob. Lihim na siniko ni Lolo Melchor si Paloma sa tagiliran. Mukhang masama ang pakiramdam ni Hana. Magtawag ka, Ramon. Tao po! Hana! Si Tatay Ramon to! Naririyan ka ba? Para namang walang tao dyan eh. Ilang saglit lang ay may narinig silang yabag ng mga paa. Papalapit sa pinto sa may puno ng hagdan. Kasabay ng pagbukas ng pinto, sumilip si Hana. Habang nakatalokbong ang ulo nito ng malaking tuwalya. Kapansin-pansin ang pamumula ng pisngi at mata nito. Maging ang pangangatal ng buong katawan. Dahil lahat ng ebidensya na makakapagpatunay sa pagkakatuklas sa pagkatao ng kalaban ay nasa katawan mismo ni Hana. Pilit niyang itinago ang galit at nanatiling kalmado sa harap nito. Hana, magpapagamot kasi ang tatay at si Melay. Sa tingin ko ay binabarang sila. Hihingi sana kami ng tulong sa iyo, pero mukhang may sakit ka rin. Nako, pasensya na. Masama rin ang pakiramdam ko. Pero pasok muna kayo at nang makapagkape. Salamat, Hana. Talaga palang napakabait mo. Tutal, nandito na rin lang kami. Tutulungan ka na rin namin. May konti rin naman akong alam sa panggagamot. Matagal bago nakasagot si Hana sa sinabi ni Lolo Melchor. Parang nararamdaman din nito ang mabigat na presensya na dala nila. Ramdam din ni Paloma ang enerhiya ng pagiging mambabarang ni Hana. Sa isip ni Paloma, gusto niya itong sabunutan at iumpog ang ulo sa dingding. Idinaan na lang niya sa malalim na pagbuntong hininga na agad din namang nahalata ni Lolo Melchor. Kaya mo yan. Maupo muna kayo. Pasensya ka na, Hana. Nakakaya naman sa'yo. May sakit ka na nga, inabala ka pa namin. Handa kaming magbayad kahit magkano. Gamutin mo lang kami. Ayaw ko pang mamatay, nakikiusap ako sa'yo. Para naman nakukonsensya si Paloma nang makita ang takot sa mukha ng kaibigan. Walang kaalam-alam na ginamit nilang dalawa sa kanilang mga plano. Natanggal na niya ang barang sa kaibigan. Pero kailangan nilang magpanggap para makaganti sa babae. Umalis sandali si Hana sa harapan nila. Binulungan naman siya ni Lolo Melchor.
Gawin mo ang lahat para makakuha ka ng hibla ng buhok ni Hana. Hanapin mo ang altar niya para ilagay ang sarili niyang buhok sa mga gamit niya sa pambabarang. Para siya mismo magdusa sa gagawin niyang pambabarang sa apo ko. Saan naman kaya nakalagay ang altar ni Hana? Hanapin mo. Natigil lang sa pagsasalita si Lolo Melchor nang dumating si Hana na may dalang 4 na basong may lamang kape. Nakalagay yun sa isang tray na yari sa hinabing uway. Pagkatapos ay inilapag sa mesang nasa harapan nila. Magkape muna kayo. Salamat, Hana. Kamusta na pala ang pakiramdam mo? Saka bakit ang dami mong pantal sa katawan? Ano nangyari? Nakuha ko po ito nang gamutin ko si Danilo. Nakakahawa ang barang. Pakiramdam ko, lumipat yun sa akin. Pareho pala tayong dumanas ng sakit na katulad sa inaanak ko. Ang mabuti pa, malilibot muna ako sa bahay mo, Hana. Maghahanap ako ng mga gamot na pwedeng mapainom sa'yo. Natatakot kasi ako sa kalagayan ng tatay ko. Aray! Aray ko na! Nawalan ako ng balanse. Pasensya na at nahila ko pa ang buhok mo. Pakunwaring napasubsob si Paloma sa nakatayong si Hana. Naging maagap ang pagtago ni Paloma sa buhok na nakuha niya sa ulo nito. Habang pakunwari siyang nahihilo at pasuray-suray na naglakad palabas ng pinto hanggang makababa ng hagdan. Matagal na nakatitig si Hana kay Paloma na para bang nahahalata nito ang mga kinikilos niya. Pero sa huli, hinayaan na rin ito si Paloma. Naagaw naman ang atensyon ng babae dahil sa pagtatanong naman ni Lolo Melchor. Nasa na ba ang mga magulang mo? Matagal na pong ulila ako sa mga magulang ko. Meron akong naging asawa pero iniwan niya ako at sumama sa ibang babae. Nagkaanak siya sa kabit niya. Mabuti na lang at patay na siya. Hindi na ako masasaktan. Matindi ang galit mo sa asawa mo. Opo. Sana nga ay namatay rin pati ang kabit niya nang mabawasan ang mga higad sa mundo. Napahinto sa paghakbang si Paloma nang marinig ang huling sinabi ni Hana. Pero itinuloy niya ang paglalakad sa palibot ng bahay hanggang sa makita niya ang isang maliit na silid sa silong ng kubo. Halatang nakabukas yun at nakalimutang isara. Mabilis niyang pinasok ang silid. Tama si Lolo Melchor. Naroon ang altar na may nakapatong na bahay ng higad. May mga sapot pa yun ng gagamba at may nakatusok na mga karayom. Ganon din ang itim na libro na nakasandal sa rebultong may itsurang kahawig ng hari ng impyerno. Nagsitayuan ang mga balahibo niya sa katawan at mabilis na isiningit ang nakuhang buhok ni Hana sa bahay ng higad at mabilis na lumabas ng kwarto. Saan ka galing? Hana, sa likod. Wala kasi akong mahanap na dahon ng mga halamang gamot. Wala naman dyan sa likod ang mga gamot ko. Ayun nasa harapan lang ng bahay ko. Nagulat si Paloma sa biglaang pagsulpot ni Hana sa likod niya. Mabuti na lang hindi siya nakitang lumabas sa silid ritualan nito. Nilampasan niya ito, pero naramdaman niyang nakahabol ito ng tingin sa kanya. Malalaki ang mga hakbang na umakyat siya sa balkonahin ng bahay ni Hana, kung saan ay nakaupo pa rin sina Melay, Tatay Ramon at Lolo Melchor. Saan ka ba nanggaling? Huwag na po kayo mag-alala. Naligaw lang po si Paloma sa paghahanap ng mga gamot sa likod ng bahay. Nakalimutan ko pong ituro kung saan nakatanim ang mga herbal. Masama pa rin ang pakiramdam mo, Hana. Salamat sa kape. Magpapaalam na rin kami para umuwi. Sa ibang araw na lang kami babalik kapag magaling ka na. Pasensya ka na sa abala. Tumangulang si Hana bilang pagsang-ayon sa kanila. Pero napansin naman ni Paloma ang paglikot ng mata ni Hana na parang sinasabi nitong humanda sila sa gagawin nito. Tinitigan siya ni Lolo Melchor habang nakatingin sa basong hindi niya nainom na kape. Pero hindi niya yung pinansin. Sa halip nagpatiuna pa siya sa paglalakad para makalayo sa lugar na yun. Habang naglalakad ay biglang nagbukas ng usapan si Lolo Melchor.
Kumusta ang paghahanap mo? Nagawa ko na, Lolo, at tama ang hinala natin. Siya talaga. Ano bang pinag-uusapan nyo? Kanino ko pa napapansin ng mga ikinikilos yung dalawa? Ako nga rin nahalatang may dahilan kung bakit tayo pumunta rito. Malakas ang kutob ko, may plano kayo. Ang totoo, wala nang barang sa katawan ninyo. Pagpapanggap lang namin ang lahat para hulihin ang mambabarang. Kumpirmado, si Hana ang pumatay sa anak ko at siya rin ang bumarang sa inyong dalawa ni tatay. Ano? Bilisan nyo. Kailangan makainom kayo ng dinikdik na katas ng sambong. Panglinis sa kapeng ininom natin kanina. Malakas ang kutob kong may inilagay siya sa mga kape natin. Malalaki ang mga hakbang na naglakad sila. Marating lang agad ang bahay nila Paloma. Pagdating nila ron, ay mabilis na kumuha ng sambong si Lolo Melchor. Dinikdik niya yon at ipinainom din kay Melay at Tatay Ramon. Maya-maya pa, ay sumuka ang tatlo ng kulay berdeng likido. Ang pait. Paano nagawa to ni Hana sa amin? Wala kaming kasalanan. Kailan niyo pa nalamang si Hana ang mambabarang? Nang ginamot ko kayo, nakita ko sa mga itsura ninyo ang mambabarang at para makasiguro sa aming natuklasan, tiningnan namin ni Lolo kung may mga pantal sa katawan si Hana. Hindi nga kami nagkamali. Nakumpirma ko rin ang kanyang silid-ritualan kung saan nagsasagawa ng pambabarang ang babaeng yon. Ang nakapagtataka, bakit higad ang naisip niyang gamitin para barangin kayo pati ang anak ko? Refleksyon at kahulugan ng higad sa panahon ngayon. Ano pong ibig ninyong sabihin, Lolo? Higad. Para sa mga kabit na mga kate. Paloma, wala ka ba natatanda ang taong may galit sa'yo para saktan ng pamilya mo? Wala! Imposible! Dapat ako ang magalit dahil ako ang iniwan, saka wala akong sinasaktang babae. Parang unti-unti na nagkakalinaw sa akin ang lahat. Pati ang mga kwento ni Hana tungkol sa asawa nitong namatay. Hindi kaya si Marlon at ang asawa ni Hana iisa? Imposible! Ako lang ang babae ni Marlon. Iniwan niya ako pero hindi siya nagkaroon ng babae. Dahil pagkatapos ng araw na yon, namatay ang asawa ko. Laging ikinukumpara ang higad sa mga kabet. Ibig sabihin malalanding babae na mahilig mangagaw ng asawa. Malinaw na si Hana ang babaeng iniwan ni Marlon para sumama sa'yo. Ang masaklap pa nito, may posibilidad din na siya ang pumatay kay Marlon. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Paloma at naluluhang napatingin kay Lolo Melchor. Bago ang lahat, naikwento ni Hana na nagkaasawa siya at sumama sa ibang babae. Nagkaroon ng anak. Tumutugma yon sa iyo, Paloma, at ang gusto niya ring mangyari, mamatay ang kabit ng asawa niya. Niloko siya ni Marlon at ngayong patay na siya. Ikaw at ang iyong anak ang nagbayad sa kasalanan ng hindi mo alam. Diyos ko, nagsitayuan ang mga balahibo ko matapos ko marinig ang tungkol dyan. Pati kayo dinamay niya. Puwisit siya. Hindi ko alam na may asawa si Marlon. Sana kinausap niya ako. Hindi na niya dinamay ang anak kong walang kasalanan sa kanya. Gusto niyang balikan si Hana at saktan para malaman nito na nakahanda siyang lumaban. Pero nang maisip niyang nagawa yun ni Hana dahil sa panluloko na ginawa ni Marlon dito. Kapag ang tao ay nakapangako na sa kampo ng kadiliman, hindi na siya magiging mabuting tao. Yayakapin niya na ang pagiging masama. Kaya kailangan mas lakasan pa natin ang mga loob natin para labanan ang kanyang barang. Nang gabing yun, ay hindi dinalaw ng antok si Paloma. Hindi mawala sa isip niya ang nalalapit na paghaharap nila ni Hana gamit ang mga kakayahan sa barang. Bakit hindi ka makatulog? Pakiramdam ko, Tay, kapag natulog ako, may posibilidad na saktan ka ng babaeng yon. Tay, patawarin po ninyo ako. Wala talaga akong alam na may asawa si Marlon. Alam ko, pinalaki kitang may mabuting puso. Kaya alam kong hindi mo magagawang manakit ang ibang tao. Pero iba ang sitwasyon mo. Bigyan mo ng hustisya ang pagamatay ng apo ko. Kung ako lang masusunod, baka napatay ko na talagang babaeng yon.
Ibibigay at ibabalik ko sa kanya ang barang na ginawa niya sa anak ko at kay Marlon. Naramdaman ni Paloma ang pagtapik sa balikat niya ng kanyang ama. Indikasyon ng pagsang-ayon sa labang kakaharapin niya. Kinabukasan, maagang inihanda ni Paloma ang mga gagamitin para sa pagsasagawa ng barang kontra kay Hana. Pero bigla itong sumulpot sa harap ng bahay nila. May dala itong bahay ng higad. Galit na galit itong nagsaboy ng langis na nasa garapon. Dahil sa lakas ng boses nito, ay napalabas rin sina Tatay Ramon at Lolo Melchor sa silid nito. Nagulat ang mga to nang makita ang itsura ni Hana. Kumusta ka na? Mukhang nagsagawa ka ng ritual kagabi para barangin ang tatay at kaibigan ko. Hindi ka pa nakontento sa pagpatay sa anak ko. Ngayon naman, pati ang aking ama. Nararapat lang yan para sa mga agaw ng asawa. Nagkakamali ka. Wala akong inaagaw sa'yo. Wala akong alam na asawa mo si Marlon. Kagabi ko lang nalaman na ikaw ang asawa niya. Pero hindi mo dapat idinamay ang aking anak. Wala siyang alam. Pwes, tayo magtutuos. Papatayin kita. Subukan mo. Tingnan lang natin kung magagawa mong manalo sa akin. Hindi ko napapayagang may mamatay pa sa pamilya ko. Katakot-takot na kaba ang bumundol sa dibdib ni Paloma nang makita niya ang matinding galit na bumakas sa mukha ni Hana. Pagkatapos ay naupo ito mismo sa harapan nila. Inilatag nito sa lupa ang bahay ng higad. Kasabay ng pag-usal nito ng orasyon. Sa halip na magsagawa rin ng ritual si Paloma, ay pinagmasdan niya kung paano ginagawa ni Hana ang barang. Pinag-aralan niya ang kilos nito at inisip kung paano niya yung malalabanan. Ano nangyayari? Bakit ako tinutubuan ng mga pantal sa katawan? Anong ginawa mo, Paloma? Nakita mo naman, nakatayo lang ako at pinapanood kung paano ka unti-unting magdudusa sa barang na gusto mong ibigay sa akin. Lintik lang ang walang ganti. Ibabalik ko sa iyo ang pangbabarang mo sa anak ko. Sinasabi ko na nga ba at nakapasok ka sa lihim kong silid. Magaling akong dumiskarte. Tama lang na sa'yo bumalik ang barang. Ngayon, lasapin mo ang pahirap na ginawa mo sa anak ko. Walang gusto magsalita sa dalawang matandang nakatayo sa may pintuan. Baka sa mga mukha ng dalawang takot. Habang unti-unting natutumba si Hana na hawak ang sariling leeg. Sumuka na ito ng mga buhay na higad. At kahit malayo sila sa kinaroroonan ng babae, amoy na amoy nila ang mabahong singaw ng suka nito. Hayop kang babae ka! Gaganti ako! Hindi ako may gawa niyan, kundi ikaw mismo. Hindi pa nga ako kumikilos para singilin ka sa pagpatay sa anak ko at pati sa pagpatay kay Marlon. Iisang lalaki ang minahal natin, pero naging sakim ka at pinatay mo sila. Kung tutuusin, kulang pa yan sa lahat ng mga naging kasalanan mo. Pigilan niyo ang mga sarili niyong masuka sa mabahong amoy na sumisingaw sa suka ni Hana para hindi lumipat sa inyo ang barang. Kunin mo ang puting sando ng anak mo, Paloma. Itaklo mo sa katawan ng Hana na yan para mawala ang kakayahan niya sa pambabarang. Si Melay ang kumilos para makuha ang puting sandong inaabot ni Paloma. Saka siya lumapit kay Hana na nakahandusay sa lupa. Tinaklob yun sa mukha nito. Pero nahawakan siya sa binti at marahas na hinila. Kaya nawalan ng balanse si Paloma. Dahilan para matumbay ito sa lupa. Hindi pwedeng ako lang ang maghirap. Umalis ka sa ibabaw ng katawan ko. Alisin mo rin ang kamay mo sa mga braso ko. Itulak mo siya, Paloma! Bilisan mo! Habang nakadagan ang katawan ni Hana sa ibabaw ni Paloma, ay sumuka ito ng pagkarami-raming mga higad na muntik pang pumasok sa bibig ni Paloma. Tumusok ang mga balahibo ng higad sa mukha ni Paloma at saka sa bibig. Nagsimulang uminit ang mukha niya. Umusbong ang balat sa dami ng pantal. Hindi siya makaalis sa pagkakadagan sa kanya ni Hana. Mag-iingat ka, Paloma!
Tutulungan kita na makaalis sa kanya. Huli na, kasama ko siya maghihirap sa barang na ginawa ko. Huwag kang lalapit, Melay. Kundi ay maahawa ka. Hinablot ni Paloma ang buhok ni Hana. Kaya't siya naman ang umibabaw sa katawan nito. Magkakasunod na sampal ang ibinigay niya sa mukha nito, na may kasamang galit at gigil. Sa lakas ng sampal niya, ay halos dumugo ang labi nito. Pero malakas si Hana dahil sa enerhiyang nagmumula sa kasamaan. Sinipa ni Hana si Paloma, kaya napahiga ito sa lupa. Tumayo si Hana sa paanan niya, na kahit sarado na ang mga mata sa kasingkitan gawa ng higad, nagawa pa rin itong lumaban. Pinagsisipa siya sa may sikmura. Hindi na nakatiis si Melay. Dumampot ito ng kahoy at pinaghahampas ang likod ni Hana. Dahilan para malugmok ito sa lupa habang namimilipit sa sakit. Tumayo ka, Paloma! Halika! Umakyat tayo sa bahay, gamutin mo ang barang. Kontrahin mo ang kakayahan niya. Hindi ninyo ako matatalo. Walang laban ng kakayahan ni Paloma sa kakayahan ko. May lagnat na siya ngayon. At kapag sumuka na siya ng mga higad, mamamatay na rin siya, kagaya ng anak niya. Ganon, magsasama tayong dalawa sa impyerno! Kumawala si Paloma sa pagkakahawak ni Melay at sinugod niya ang nakaupo sa lupang si Hana. Tinamaan niya ito ng suntok sa mukha at pinagsisipa niya ito sa sikmura. Imbis na dumaing sa sakit si Hana, ay para lamang ito nababaliw na walang tigil sa paghalakak, na parang natutuwa pa. Kahit mababakas sa mukha nito ang galit. Tama na! Awatin mo si Paloma, Melay! Gumanti ka at labanan mo siya sa parang itinuro ko sa'yo! Papatayin ko siya, Lolo! Hindi mo ba nakikita mas nasisiyahan siyang makita kang nagagalit? Dumiskarte ka sa parang alam mo. Dahil habang nakahiga siya sa lupa at sinasaktan mo, umuusal yan ng orasyon laban sa'yo at nagpapatindi sa epekto ng barang sa'yo. Iwanan mo siya at gawin mo ituturo ko sa'yo. Agad na hinila ni Melay si Paloma para dalhin sa balkonahe. Nakahanda na ang lahat ng mga gagamitin ni Paloma sa barang na ipanlalaban niya sa babae. Naglatag ng puting kumot ang kanyang ama at naupo siya habang nararamdaman niya ang paghibot-hibot ng mga pantal sa balat niya. Nanginginig ang mga kamay na sinimulan niya ang ritual. Habang nakabantay ang tatlo sa pinto para hindi makalapit si Hana sa kanyang kinaroroonan. Kumuha ka ng sanga ng kahoy na nasa tabi mo. Sindihan mo at isilid ang usok sa iyong bibig. Dahil sa pagkakataong ito, ang iyong sarilang gagamutin mo. Ang kapal mo! Ikaw na itong may kasalanan. Ikaw pa itong gagante. Katangahan! Wala na kayong magagawa! Hindi pinansin ni Paloma ang pag-iingay ni Hana sa tapat ng kanilang bahay. Sa halip ay mas tinoon pa niya ang atensyon sa kanyang ginagawa. Katulad ng bilin sa kanya ng matanda. Muli siyang umusal ng orasyon. Pagkatapos ay ikinulong ang usok sa bibig niya. Durugin mong natitirang bahay ng bubuyog. Lubusin mo na para matapos na ito. Saka mo buhusan ng langis na galing sa garapong ibinigay sa iyo ni Hana. Ipaligo mo sa buong katawan mo. Ganun nga ang ginawa ni Paloma. Pagkatapos ipaligo ang langis, ay itinapon niya sa labas ang garapon. Gumulong yun sa paanan ng nakatayong si Hana. Nanlaki ang mga mata nito at napahawak sa sariling dibdib na parang nahihirapan itong huminga. Ano nangyayari sa kanya, Lolo? Tumayo ka dyan at panoorin mo kung paano singilin si Hana sa kanyang mga naging kasalanan. Kaparusahan ito sa kanyang pagiging isang mambabarang. May mga dugon lumalabas sa kanyang mga mata at tenga. Ganon din ang mga higad na kasama sa suka niya. May mga dugo rin na nanggaling sa kanya. Dahil din yun sa bisa ng buhok na inilagay ko sa bahay ng higad. Nakontra nito ang barang na dapat ay sa akin ibibigay. Bumalik sa kanya lahat.
Pero mas dobleng hirap dahil lumabas na rin ang dugo sa lahat ng parte ng kanyang katawan. Hindi ba ganyan din ang ikinamatay ni Marlon? Nangyayari sa kanya ngayon. Kung anong ginawa niya kay Marlon, ganun din sa nangyari sa anak mo. Ipinikit ni Paloma ang kanyang mga mata dahil ayaw niya makita ang brutal na itsura ni Hana habang kumakapit dito ang barang na ginawa niya. Naglaho na rin ang pamamantal ng kanyang balat. Para tuluyang mawala ang bakas ng higad sa katawan niya, hinawakan niya ang sarili niyang buhok at ikinuskus yun sa bahagi ng kanyang balat na may mga natitirang bakas. Bumagsak na sa lupa ang walang buhay na katawan ni Hana. Halika, lapitan natin. Hindi na po kailangan. Paano natin maipapaliwanag sa punong barangay ang mga nangyaring ito kay Hana? Ipapaalam natin ang totoong nangyari tungkol sa tunay na pagkatao ni Hana. Isa siyang masamang mambabarang at nagpapanggap na albularya. Sa palagay po ninyo, maniniwala sila? Oo. Dahil walang anumang bakas ng pananakit o sugat sa katawan ni Hana, iisipin nilang tinalo ito ng albularyong gumamot sa biktima nito. Pero nasa harapan siya ng bahay namin. Si Lolo. Siya ang magsasabing hindi niya alam na si Hana pala ang bumarang sa'yo. Ibinalik lang niya ang barang at wala tayong naging kasalanan. Nagkasundo ang apat. Ganun nga ang sinabi nila nang dumating ang kapitan ng baryo. Kasama ang mga tanod at mga taong naninirahan sa labas ng gubat. Halos nakadilat pa ang dugo ang mga mata ni Hana nang dumating si kapitan. Matapos maipaliwanag ang mga nangyari, ay nagalit pa ang mga tao kay Hana. Lalo na ang mga pamilya na naging biktima ng mambabarang. Makalipas ang 2 buwan pagkatapos ng pangyayaring yun, ay tuluyan ng nilisan ni Paloma at Tatay Ramon ng baryo. Nagpakalayo-layo sila dala ang kaalaman sa barang, gamit ang bahay ng bubuyog. Hindi na po kailangan. Sa palagay po ninyo, maniniwala sila? Pero nasa harapan siya ng bahay namin. Nagmahal ka lang anak. Kaya huwag mong pagsisiyan ang iyong mga nagawa. Tao ka lang na nagkakabali. At isa pa, huwag ka lang sana ulit madadapa sa landas na kinadapaan mo. Matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa at harapin ang mga pagkakamali mo. Isang malaking aral ito sa akin, Tatay. Na huwag basta-basta magtitiwala sa lalaking hindi alam kung may asawa ba o wala. Salamat, Tay. Naririto na po pala tayo sa terminal ng Cubao. Ako na po ang magdadala ng gamit ko. Kalimutan ng galit, poot at sama ng loob. Dahil baka sa galit mo, kung ano pa ang magawa mo sa kapwa mo na hindi maganda. At hindi mo na kayang bawiin. Huwag mong gagawin sa iba ang ayaw mong gawin sa'yo. Matuto tayong magpatawad at lagi tayong humingi ng gabay sa may kapal. Wakas,